Pinagsamantalahan at pinagsasaksak ng higit 30 beses ang isang dalagita sa General Santos City. Sa kabila ng dinanas, buhay at naituro pa ng biktima kung sino ang suspect. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Pinagsamantalahan na, pinagsasaksak pa na mahigit 30 beses. Ganyan ang inabot ng isang dalagita mula sa kamay ng textmate niyang nagpanggap na kamag-anak. Kinuha ang loob sa pamamagitan lang ng text. Sa ganitong paraan na paniwala ng 27 anyos na si Anton na malayong kamag-anak daw niya ang 16 anyos na si Marie, hindi niya tunay na pangalan. Dahil sa tiwala ng biktima, sumama siya sa pagyaya sa kanya ni Anton na mag-swimming noong March 12. Alas 2 sa madaling araw nang sunduin siya. Pero imbis na sa resort, sa liblib na lugar siya dinala kung saan 3 hindi niya kilalang lalaki ang nag-aantay sa kanila. Kwento ng biktima, gumagamit pa umano ng iligal na droga ang mga lalaki. Dito na siya pinagsamantalahan at pagkatapos ay isinakay sa motor at ibinaba sa talahiban. Ang kaawa-awang dalagita, pinag-uundayan ng saksak, saka siya basta na lang inabandona. Nagtamo siya ng 8 saksak sa leeg habang 30 sa katawan. Isang tricycle driver ang nakakita sa kanya bandang alas 5 ng umaga. Kaya ang biktima nadala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Naituro niya rin ang suspect sa krimen. Para kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, nakakaalarma ang pagdami ng kaso ng rape sa bansa sa pamamagitan ng programang Kwarto ni Nene ng DILG at PNP. Layo nilang maprotektahan ng mga batang babae mula sa sexual predators na madalas nangyayari sa mga probinsya. Sa panahon ngayon, ang masasamang loob, gagawin ng lahat, magawa lang ang binabalak. Kaya mga magulang, dobleng pagbabantay at pag-iingat para ang mga anak hindi mapahamak. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.